Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Habang nakatanaw sa wasak na mundo, napagtanto ng ating bida na sa totoo lang ay nagwagi ang sangkatauhan. Nagkataon lamang na ang 6 na demon gods na nagtangkang burahin ang mundo sa mapa ay pawang naglaho na. Dahil dito, maging ang huli sa kanila, ang tinaguriang Sea Demon God, ay tuluyan na ring napatay. Gayunman, halos buong ibabaw ng planeta ay nalunod na sa nakakainis na dagat ng kamatayan na yun. Habang sinusumpa ang kamalasan niya, alam ng binata na nasa bingit na ng tuluyang pagkalipol ang sangkatauhan. Kahit may tagumpay, ang pakiramdam ay parang lubos na pagkatalo. Wala ni isang bayani ang nakaligtas, at maging ang tore na nagpapanatiling buo sa daigdig ay gumuho na. Samantala, patuloy na humahampas ng walang tigil ang mga alon ng magulong kulay lilang dagat. Nang mapansin niyang hindi naman umaalis ang karumal-dumal na tubig, sinabi ng blacksmith na tila nagwawala lamang ang dagat ng mag-isa. Bigla namang sumulpot ang isang mayabang na lalaking tinatawag na Mad Dog at sinabing akala raw ng bata ay isa siyang tagapagligtas. Kaagad na sumagot si Robbie Dog at tinawag ang isa na duwag dahil nagpapanggap lamang itong may sugat. Ngunit mabilis na sumingit si Cold Dog sa kanilang alitan at inakusahan silang pareho na mga lintang walang silbi noong digmaan. Nawalan na ng pasensya ang bida at binato sa kanila ang katotohanan kung hindi dahil sa mga sandatang siya ang gumawa, matagal na sana silang patay. Pagkarinig nito, nagngit-ngit sa galit ang tatlong loko sa kapal ng mukha ng blacksmith. Ngunit hindi umatras ang binata at sinabihan silang manahimik habang hinahamon sila ng suntukan. Kilala bilang Three Dogs, wala silang pakialam sa sangkatauhan o sa mga demonyo. Ang tanging batas nila ay sundin ang sarili nilang instinct at kagustuhan, inuuna lamang ang sarili. Mga baliw at ubod ng sama ng ugali ang mga ito. Ngunit sa kabalintunaan, sila lamang ang nakaligtas sa buong kaguluhan. Saglit na nag-isip ang binata at naisip na kung tumulong lamang sila ng mas maaga ay marahil ay iba ang naging kinalabasan. Sa sandaling yun, tinalikuran siya ng tatlo at nagtanong kung may natitira pa bang buhay na dapat iligtas. Ngunit inamin ng lalaking may pulang buhok na ubos na siya, at halos durog na ang mga lamang loob niya. Sa likod niya, kinumpirma rin ng dalawa na malubha rin ang kanilang kalagayan at halos maubos na sa pagdurugo. Bumuntong hininga ng malalim ang bida at nagreklamo na sana ay tumulong na lamang sila mula pa nung simula. Habang tuluyang iniwan sa kakaibang tanawing iyon, isinumpa niya ang mga aso dahil sa labis nilang pagkamakasarili. Biglang bumalot ang mabigat na katahimikan sa winasak na kapaligiran. Wala nang natitirang lakas sa katawan, tuluyan nang bumagsak ang binata sa malamig na lupa. Tanggap na ang sariling wakas, pabulong niyang sinabi na sa buong buhay niya ay wala ni isang bagay ang naging madali hanggang sa pinakahuling sandali. Ngunit hinugot ang huling patak ng lakas sa kanyang katawan, itinaas ng blacksmith ang kanyang martilyo ng mataas. Naalala niya ang mga araw sa kanyang pagawaan at nagreklamo na ni hindi man lang inalagaan ng mga tao ng maayos ang mga sandatang ginawa niya. Habang nakatingin sa mga espadang nakabaon sa lupa, sinabi niyang magsisilbi na lamang ang mga iyon bilang lapida ng lahat. Makalipas ang isang sandali, naging determinado ang tingin sa dugo ang mukha ng binata. Habang papalapit ng papalapit ang mga napakalaking alon, napagtanto niyang dumating na ang kanyang oras. Pagkatapos ay inactivate ng bida ang kanyang kakayahan at sinabi na ito na ang huling beses na gagamitin niya ang kapangyarihang iyon. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao habang nagsimulang umapaw ang asul na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kaagad na lumitaw ang isang system window na nagkukumpirma na may kinukuhang bond mula mismo sa target, ang sarili niya. Nagniningning na nagsimulang mabuo ang isang mahiwagang bato sa palad ng kanyang kamay. Hawak na ngayon ng mahigpit ang kristal, ibinunyag ng blacksmith ang kanyang natatanging kakayahang lumikha ng mga bato batay sa mga bond. Lahat ito ay dahil sa kanyang espesyal na klase na kumukuha ng potensyal ng mga tao at itinatali ito sa anyo ng mineral. Ngunit nang gamitin niya ang kapangyarihan sa sarili niya, lumabas ang bato na ganap na walang laman, patunay na wala na siyang maibibigay pa. Galit na galit sa kawalan ng kulay ng mineral, nagpa siya ang binata na ibuhos dito ang lahat ng kanyang pagsisisi. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, ibinagsak niya ang martilyo ng buong lakas at galit na natitira sa kanya. Walang tigil niyang pinukpok ang metal, at ang tunog ng bawat hampas ay humalo sa nakakatakot na dagundong ng Sea of Annihilation.
Ngunit ang baliw na ritmo ng forging ang tanging bagay na nagdala ng katahimikan sa magulong isip ng binata. Maya-maya, isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog paitaas sa langit, patunay na may nabubuo na isang hindi pangkaraniwang bagay. Nang tignan ng bida ang resulta ng kanyang huling pagsisikap, isang simpleng at halos walang silbing kutsilyo lamang ang kanyang nakita. Nadismaya sa napakapangit na kinalabasan, tinanggap niyang lalamunin din naman siya ng mga alon. Ngunit bilang isang tahasang paghihimagsik, nagpa siya ang binata na tatapusin niya ang lahat ayon sa sarili niyang kagustuhan. Habang malakas ang pagdurugo, tuluyan siyang bumagsak paatras patungo sa malalim na tubig. May baliw na ngiti sa kanyang mukha, tinawanan ng blacksmith ang sarili dahil nagpatuloy siyang magmartilyo hanggang sa pinakahuling sandali. Habang palalim siya ng palalim sa isinumpang tubig, unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Sa kakaibang sandaling iyon ng katahimikan, naunawaan niyang ang tunog na palagi niyang naririnig sa kanyang isipan ay ang dagat ng kamatayan mismo. Sa pag-alala sa nakaraan, pinagsisihan ng binata na hindi niya agad naunawaan ang lahat, o na hindi niya nakumbinsi ang mga hangal na asong iyon na lumaban. Ngunit bigla, nang imulat niya ang kanyang ginintoang mata, tumama sa kanya ang realidad na parang isang napakabigat na hampas. Sa mismong sandaling iyon, ilang holographic na notifikasyon ang biglang lumitaw sa harap niya. Ipinapakita ang imahe ng perpektong sandata, ang kutsilyo na siya mismo ang nag-forge. Kinumpirma ng sistema na na-activate ang skill na return to origin. Ngunit sa isang kisap mata, nabasag ang asul na screen at inanunsyo na ang imagery skill ay itinapon na. Bigla siyang nagising na parang nagulat at laking gulat niya nang matuklasang buhay pa siya, habang may naririnig na tumatawag sa kanyang pangalan. Litong-lito, hinarap niya ang isang galit na instruktor na sumisigaw tungkol sa kung anong admission exam. Nang tumingin siya sa paligid, napansin ng ating bida na nasa isang pagawaan siya mula 31 taon sa nakaraan at naisip niyang tuluyan na siyang nababaliw. Naalala niya ang holographic screen bago siya lumubog sa dagat at pilit niyang inuunawa kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa labis na pagkagulat sa sarili niyang swerte, natuklasan ng blacksmith na ang walang silbing maliit na batong iyon pala ang nagdulot ng pagbalik ng panahon. Habang malalim sa pag-iisip, patuloy siyang pinapagalitan ng guro at tinatakot na palalayasin siya. Walang pakialam sa nakakainis na matanda, hinawakan ng binata ang hawakan ng kanyang martilyo at naramdaman ang bigat ng realidad. Habang nakatayo roon, napaisip siya kung sapat ba ang pagbabalik niya sa nakaraan upang mapigilan ang katapusan ng mundo. Ngunit itinabi niya ang pagdududa at napagtantong walang silbi ang negatibong pag-iisip sa ngayon. Nakatuon sa kanyang misyon, naisip ng bida na kailangan niyang sunggaban ang pangalawang pagkakataong ito ng buong lakas. May kumpiyansang ngiti, nangako ang binata sa sarili na sa pagkakataong ito ay walang mamamatay sa harap niya. Hindi nagtagal, naging malinaw ang una niyang layunin, ang ipasa ang pesteng pagsusulit ng akademya ng may pinakamataas na marka. At higit pa roon, balak na rin niyang hanapin agad ang 3 tamad na asong yun sa lalong madaling panahon. Nang ibagsak niya ang martilyo sa anvil, isang napakalakas na kislap ng liwanag ang nagliwanag sa buong pagawaan at nagulat ang lahat. Sa kabilang panig ng silid, isang matandang may takip sa mata ang napanganga sa lakas ng binata. Nabighani sa kanyang teknik, napansin ng matanda na perpekto ang bawat hampas ng martilyo. Samantala, patuloy na hinuhubog ng ating henyo na blacksmith ang tunaw na metal ng may ganap na kahusayan. Naiwan ang lahat sa silid na walang masabi habang ipinapakita ng bida na hindi siya bumalik sa nakaraan para lang maglaro. Namangha ang katulong sa kinang ng mga blade at nagtaka kung anong klaseng kahibangang antas ng pagtatapos iyon. Hindi makapaniwala, tinanong ng lalaki kung mag-isa lang ba talaga itong ginawa ng binata. Humanga naman ang veteranong propesor at nagkomento na tila mayroon silang pambihirang kandidato ngayong taon. Sa isang mabagsik na hampas ng martilyo, alam ng matandang guro na kung ipapasa ng bata ang sandatang iyon ay tiyak na papasa siya agad. Bigla, isang malakas na tunog ng pagbitak ang umalingaungaw sa silid at nagsiliparan ang mga piraso ng metal, dahilan upang mapanganga ang dalawa sa gulat. Bahagyang natawa ang ating bida at inamin na malayo pa ang kailangan niyang marating, kaya tumanggi siyang ipasa ang ganoong piraso ng basura. Sa pagsira niya sa sarili niyang gawa sa harap ng lahat, ipinakita ng blacksmith na hindi niya hahayaang makita ng mundo ang isang karaniwang sandata lamang. Galit na galit sa kanyang kapal ng mukha.
Sumigaw ang katulong at tinawag ang binata na isang pasaway, sabay tanong kung iniisip ba nitong laro lamang ang blacksmithing. Ganap na kalmado, tumingin ang binata ng diretso sa tagasuri at sinabi na gusto niyang ulitin ang gawain mula sa simula. Nawalan na ng pasensya ang katulong at sinubukang pagalitan siya at sabihing manahimik. Upang putulin ang kanyang pagwawala, itinuro ng propesor ang mesa at inutusan siyang kunin agad ang natitirang mga materyales. Mahigpit na sinabi ng propesor na kung may problema ba, o siya na mismo ang kukuha ng lahat. Dahil sa tindi ng presyon mula sa propesor, natakot ang katulong at nagmamadaling tumakbo upang kunin ang mga materyales. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, nagbabala ang propesor na 40 minuto na lamang ang natitira sa pagsusulit. Walang pag-aatubili, kinumpirma ng binata na alam niya kung gaano kaikli ang natitirang oras. Dahil naiintriga sa kanyang asal, tinanong ng matanda kung sa tingin pa rin ba niya ay tama ang ginawa niyang pagsira sa espada. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa mga piraso sa sahig, inulit ng blacksmith na hinding-hindi niya ipapasa ang ganoong kapangit na bagay. Natuwa sa tibay ng loob ng binata, sinabi ng tagasuri na gawin na niya ang lahat ng makakaya niya. At may ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula na agad magplano ang binata ng panibagong paraan. Habang naghihintay sa harap ng pugon, alam niyang mahina pa ang kanyang kasalukuyang katawan, walang mana, walang lakas, at walang sapat na oras para sa perpektong blacksmithing. Nahaharap sa kritikal na sitwasyon, nagpasya ang bida na kailangan niyang gumamit ng ibang landas na mapanganib. Inihagis niya ang mga bato diretso sa naglalagablab na apoy, dahilan upang tuluyang malito ang katulong sa kakaibang teknik na yun. Halos mataranta, napagtanto ng katulong na nilalagyan ng binata ng mana ang mga ignition stone at nagbabala na sa sabog ang lahat. Hindi pinansin ng propesor ang desperadong sigaw at sinabihan ang natatakot na katulong na manahimik at panoorin na lamang ang palabas. Kumbinsido na kabaliwan ito, nanlaki ang mga mata ng lalaki at inisip na isa itong masamang biro. Biglang sumabog ang makukulay na apoy mula sa pugon at nagliwanag ang buong lugar. Siguradong masusunog na siya, sumigaw ang katulong na magdala agad ng pamatay-sunog. Upang tapusin ang drama, sinabi ng veteranong propesor sa lalaki na tumigil sa pagsigaw at pagmasdan na lamang ng mabuti ang teknik. Itinutok ng matanda ang kanyang kamay patungo sa apoy at ipinaliwanag na ang mga apoy ay dumadaloy sa ganap na kontroladong paraan. Habang nakatayo sa harap ng naglalagablab na init, ginamit ng blacksmith ang mapanganib na teknik na tinatawag na 5-color flame grinding. May ngiti sa kanyang mukha. Lumikha siya ng napakataas na temperaturang apoy sa pamamagitan ng paghahalo ng 5 uri ng ignition stone. Dahil isa itong teknik na nangangailangan ng napakahigpit na kontrol, napakakaunting mana lamang ang nagagamit nito at nalulutas ang problema ng kanyang mahinang katawan. Dahil hindi naman nasunog ang buong pagawaan, nagsimulang magbulungan ang mga tao, at sa wakas ay napansin ng katulong ang isang nakakagulat na detalye. Namangha sa reaksyong kemikal, itinuro ng lalaki na tuluyan ang nagbago ang kulay ng metal ingot. Mabilis na naunawaan ng propesor na binago ng binata ang katangian ng metal gamit ang resonance ng mga bato. Ayon sa kalkulasyon ng matanda, inamin niyang napakabilis nito sa proseso, ngunit masyado pa ring maigsi ang 30 minutong limitasyon. Naalala ng tagasuri ang naunang espadang nabasag at naisip kung may iba pa bang alas ang binata. Habang walang tigil sa pagmamartilyo, nakikipagkarera sa oras ang bida habang iniisip ng propesor na hindi niya ito matatapos sa tamang oras. Buong lakas na gumagawa, nagsimulang pagpawisan ng malamig ang binata at nagsiliparan ang mga spark sa ibabaw ng anvil. Bigla, naubusan siya ng mana at nabigo ang kanyang thermal protection, kaya isinumpa niya ang sarili niyang katawan at nagpasyang kailangan niyang magsanay ng husto pagkatapos nito. Kahit nasasaktan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumangging sumuko ang blacksmith sa huling yugto. Batid ang panganib, pinabilis pa niya ang kanyang mga hampas habang sinasabihan ng sarili na hindi siya maaaring mag-aksaya kahit isang segundo. Lumampas sa limitasyon ng kanyang mga kalamnan, brutal na ibinagsak ng bida ang martilyo habang binabaliwala ang sukdulang pagod. 10 minuto na lamang ang natitira sa pagsusulit, at makikita na sa mukha ng binata ang matinding pagkapagod mula sa baliw na blacksmithing na yun. Sa wakas, hawak ang kumikinang na espada, idineklara niyang tapos na siya, at inanunsyo ng sistema na handa na ang 5-color flame blade.
Kaagad na ipinakita ng holographic window na ang sandata ay umabot na sa high-grade na klasifikasyon. Sa gulat ng lahat, habang nakatitig sila sa napakagandang likhang yon, nabalot ng katahimikan ng buong silid at walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Upang basagin ang tensyon, kalmadong hiniling ng binata sa tagasuri na basahin ang detalyadong paglalarawan ng espada sa sistema. Matapos makita ang kahindik-hindik na stats, napasigaw ng matinis ang katulong at inanunsyo na pumasa ang binata ng may pinakamataas na marka. Matapos makatanggap ng isang malakas na pitik sa ulo dahil sa pagsigaw na parang baliw ay agad siyang humingi ng paumanhin habang pilit na binabawi ang kanyang kahinahunan. Pagbalik sa isang normal na tagpo, nasa marangyang opisina na tayo ni Propesor Kim In-chol. Harap-harapan sa propesor, narinig ng binata ang medyo mapanuyang tanong kung karapat-dapat bang ipasa ang kanyang blade. Hindi nagpakampante ang blacksmith at maikli lamang ang sagot niya, sa ngayon, sapat na muna ang blade na yon. Napansin agad ng matanda na tila hindi pa rin kontento ang kandidato sa sarili niyang gawa. Diretsahan, sinabi ng veteranong propesor na ang akademyang ito ay hindi tugma sa antas ng binata at iminungkahi na isuko na lamang nito ang kanyang pwesto. Sa mas detalyadong paliwanag, inamin niyang napakalaki ng reputasyon ng Babel, ngunit nitong mga nakaraang taon ay lalo nang humina ang kanilang forging department. Naiinis sa sitwasyon, sumimangot ang binata at sinabing alam na alam niya ang pagbagsak na yon. Sa alaala niya tungkol sa mapaminsalang hinaharap, naalala ng bida na ang forging department doon ay tuluyang isasara pagkalipas ng 8 taon. Sa pag-iisip sa mga posibleng landas ng kanyang buhay, alam niyang ang lugar na magiging pinakadakilang blacksmithing academy sa mundo sa hinaharap ay ang Vulcan. Biglang pinutol ng binata ang lohika, itinaas ang matalim na tingin, at kinontra ang propesor sa pagsasabing hindi Vulcan ang magiging pinakamahusay. Buong pagmamalaki niyang idineklara na ang pinakamagaling sa lahat ay magiging Babel, dahil lamang mag-aaral siya roon. Sa gulat, inulit ng blacksmith na lubos na nagkakamali ang matanda tungkol sa magiging kinabukasan ng lugar. Itinuro niya ang sarili niyang dibdib at muling sinabi na mangingibabaw ang Babel sa lahat dahil naroon siya. Upang subukin ang tapang ng binata, sinabi ng propesor na kailangan niyang maging numero 1 sa buong kolehiyo, at tiniyak naman ng binata ang kanyang tagumpay. May bahagyang ngisi, tinanong ng matanda kung alam ba ng binata kung paano pinipili ng Babel ang pinakamahusay na freshman. Dahil puno ng kaalaman, ipinaliwanag ng bida ang buong burokratikong proseso ng karagdagang pagsusulit na nagsasala sa pinakamahuhusay mula sa bawat departamento. Ipinakita ng paliwanag na hinahati ng akademya ang mga estudyante sa 3 pangunahing kolehiyo upang paigtingin ang kompetisyon. Ang mga combat student, ang mga support student, at ang mga technical student, kung saan kabilang ang ating blacksmith. Sa loob ng bawat larangan ay may 12-dosenang magkakaibang departamento, na bumubuo ng isang napakasalimuot na labanan ng kompetisyon. Sa madaling sabi, ang numero 1 ay ang halimaw na kayang ipahiya ang lahat at kinikilala bilang tunay na henyo ng akademya. Sa mas seryosong tono, tumingin ang matanda sa binata at sinabing nagsasalita na siya ngayon bilang isang nakatatandang blacksmith. Hindi bilang isang propesor, parang isang timba ng malamig na tubig, iginiit niya na kahit manalo ang bida sa lahat dito, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagpunta sa Vulcan. Sa huli, tiniyak ng veteranong propesor na yun ang pinakaligtas na landas para sa kinabukasan ng binata. May magiliw na ngiti, na pagtanto ng ating bida na mas pinahahalagahan ng propesor ang kanyang mga estudyante kaysa sa sarili nitong posisyon. Muli, may seryosong mukha, sumagot ang binata na walang gaanong pagkakaiba ang kapaligiran para sa isang taong nasa antas niya. Puno ng kumpiyansa, malinaw niyang sinabi na magiging numero 1 ang Babel sa sandaling sumali siya rito. May bahagyang ngisi, naunawaan ng propesor ang tapang ng binata at nagbiro na saan man siya magpunta ay sinusundan siya ng tagumpay. Habang kinakamayan ang matanda, sinabi ng bida na hindi yun purong kayabangan, ngunit inamin niyang gusto niya ang ideyang yun. Masaya sa napagkasunduan, pinagtibay ng tagasuri ang kasunduan at sinabi na ang binata ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga. Sa gayon, isang matatag na pakikipagkamay ang nagselyo sa samahan ng dalawang blacksmith. Kaagad na lumitaw ang isang system window sa harap ng bida, na nagkukumpirma sa pagbuo ng level 1 bond kay Propesor Kim. Hindi nag-aksaya ng oras,
Agad na ginamit ng binata ang lihim niyang bond extraction skill sa sarili niyang propesor. Dahil sa enerhiyang nakuha niya, isang kumikinang na ore stone ang nabuo sa palad ng kanyang kamay. Ngayon, sa loob ng kanyang silid, mahinahong sinuri ng blacksmith ang makinang na kristal. Hawak ang maliit na bato sa pagitan ng kanyang mga daliri, naisip niyang maganda ang kalidad nito, ngunit nagreklamo siya na napakaliit naman ng sukat. Ipinaliwanag ng binata na ang kakayahang ito ay nagiging sanhi upang ang mga personal na ugnayan ay maging mga mineral na hindi umiiral sa mundo. Ngunit ang tunay na problema ay nasa level 1 pa lamang ang bond, kaya halos hindi niya magagamit ang batong ito sa kahit anong disenteng blacksmithing. Nang tignan niya ang sarili niyang status screen, napansin niyang napakababa ng kanyang mga attribute kumpara sa mga nakatatandang estudyante sa Babel. Bahagyang nadismaya, tinanggap niyang napakahina niya sa ngayon, ngunit naalala niyang napakalaking tagumpay na rin ang pagbabalik niya sa nakaraan. Dahil dito, napagpasyahan ng bida na wala namang dahilan para magmadali sa ngayon. Sa ngayon ay nagpapahinga muna siya, dahil alam niyang marami pa siyang oras upang durugin ang mga pesteng halimaw ng pandemonium. Sa kanyang isipan, muling sumulpot ang alaala ng mga kasuklam-suklam na nilalang na lumamon hindi lamang sa sangkatauhan kundi pati sa buong mga planeta. Ang 6 na demon gods na responsable sa lahat ng pagdurusa ay halos nagdulot ng pagkalipol ng sangkatauhan sa kanyang nakaraang buhay. Upang makipagsabayan sa mga halimaw na iyon, plano ng binata na ituon ang pansin sa pagbawi ng mga sandata at kakayahan batay sa kanyang sariling alaala. Sigurado sa kanyang plano, ipinagdiwang niyang ang unang hakbang, ang makapasok sa akademya, ay natupad na. Habang nakatuon sa susunod na layunin, sinimulan niyang pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Bigla, isang notifikasyon mula sa sistema ang sumulpot at naputol ang kanyang pag-iisip. Nagulat sa alerto, nakita ng blacksmith na kusang tumaas ang antas ng bond at na-unlock ang kakayahang bond imprint. Makalipas ang isang linggo, lumitaw sa wakas ang maringal na Babel Academy sa buong karangyaan nito. Malayo sa kanyang dating teritoryo, nagkamot ng ulo ang bida sa pagkalito, iniisip na baka naligaw siya sa daan. Sa wakas ay natagpuan niya ang forging room number 3 nang walang seremonya. Sa bahagyang nakabukas na pinto, mahinahong bumati ng good morning ang binata sa mga taong nasa loob. Kaagad siyang humarap sa dalawang lalaking nakasuit na tila naghihintay sa isang tensyonadong kapaligiran. Sa mapanuyang tono, nagkomento ang isang blondeng lalaki na nakaupo sa mesa na tila napakaluwag ng dating ng kandidato. Nawalan ng pasensya, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Vice Dean Michael Barmet at agad siyang pinagalitan dahil pinaghintay niya ang lahat. Upang pakalmahin ang sitwasyon, itinuro ni Profesor Kim na may 10 minuto pa bago magsimula ang karagdagang pagsusulit. Naiinis, sumagot ang blondeng lalaki na hindi oras ang problema kundi ang mayabang na asal ng estudyante. Mabilis makaramdam, agad na naunawaan ng bida na kinamumuhian ng mga matataas na opisyal ng akademya ang forging department. Habang pinagmamasdan ang tensyon, napansin niya ang isang blondeng estudyanteng may bakas ng pagkasuklam sa mukha at naintindihan kung bakit nais siyang ipadala ng kanyang propesor sa ibang paaralan. Sa peke at formal na tono, sinabi ng maayos manamit na binata na ikinalulugod niyang makilala ang blacksmith. Habang litong-lito lamang ang bida, nagtataka siya kung bakit puno na ang silid gayong dumating naman siya sa oras. Biglang bumukas muli ang pinto at may babaeng boses na nagtanong kung kumpleto na ba ang buong klase. Sa mesa sa sulok, nagkomento ang Vice Dean na akala na niya ay hindi na darating ang Dean. Sa matinding pagkagulat, agad na nakilala ng bida ang taong pumasok at halos mapahinto ang kanyang paghinga sa takot. Parang siya ang may-ari ng lugar, basta na lamang umupo ang babaeng may pulang buhok na nakasuit sa isang upuan ng walang anumang formalidad. Walang kahit kaunting pagsisisi, ipinakilala ng babae ang sarili bilang ang Dean, si Ryu Yunha, at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli. Halos mabaliw sa loob, nataranta ang bida at iniisip kung ano ang ginagawa niya roon. Sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, naaalala niyang nagtrabaho ang babaeng may pulang buhok sa Babel ngunit sa ibang panahon. Gayunman, hindi niya kailanman naisip na ang baliw na iyon ay minsang naging pinuno ng buong departamento. Kilala sa hinaharap bilang S-rank na bayani na weapon eater, mayroon siyang kakaibang kakayahang kumain ng mga sandata upang lalo pang lumakas. Bago ang pagbalik ng panahon,
Matagal nang magkanegosyo ang dalawa at palaging nakikipagkalakalan sa mga sandata. Noong panahong yun, palaging may malungkot na ekspresyon ang bayani, laging humihingi ng paumanhin dahil kinain niya ang mga sandatang ginawa ng binata. Parang isang bangungot, naaalala ng bata ang mabigat na atmosfera at ang ulan na bumabagsak sa gitna ng tanawin ng ganap na pagkawasak. Sa araw na yon na puno ng kapalaran, mukhang wasak ang babaeng may pulang buhok habang nakatayo sa ilalim ng bagyo habang tuluyang nagkakagulo ang mundo. Harap-harapan, naramdaman ng blacksmith ang bigat ng pagsisisi at ang nalalapit na kapahamakan. Sa isang iglap, mabilis na kumurap ang bida at bumalik sa realidad ng silid ng pagsusulit. Bigla siyang tinawag ni Professor Kim sa isang malakas na sigaw na tuluyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Dumiretso sa punto ang matanda at sinabing ipapaliwanag na niya ang mga patakaran ng pagsusulit at inutusan ng lahat na makinig ng mabuti. Malinaw at direkta, ipinahayag niyang eksaktong 70 minuto ang kabuuang oras para sa hamon. Sa loob ng panahong yun, kailangang lumikha ang dalawang kandidato ng isang sandata na babagay sa tema ng espada mula sa nakaraang pagsusulit. Habang ipinapakita ang apoy sa kanyang kamay, nagbabala ang propesor na kailangan nilang gumamit lamang ng mga alchemical forging technique. Sa sulok ng silid, ipinakita ng matanda kung saan nakalagay ang mga materyales na maaaring gamitin. Sa dami ng pagpipilian, malaya ang mga estudyante na pumili ng anumang ore mula sa mga basket na iyon. Bilang mga huling hurado, pinaalalahanan niya na ang mga gagawing sandata ay huhusgahan ni Dinryo at ng nakakainis na Vice Dean. Sa isang dramatikong kilos, ibinigay ng matanda ang huling utos upang simulan ang labanan. Sa utos ng propesor, lalong uminit ang atmosfera sa silid at nagsimula ang pagsusulit na magpapasya sa kanilang kinabukasan sa akademya. Habang nakatali ang kanyang apron, inisa-isa ng binata sa isip ang konsepto ng alchemical forging. Habang nakaharap sa mga ore, naalala niyang ang teknik na ito ay nangangailangan ng pagre-resonate ng purong mana upang maiwasan na mawalan ng kontrol ang elemental na mahika. Biglang naputol ang katahimikan ng isang mayabang na boses na parang isang timba ng malamig na tubig, at hindi makapaniwalang napalingon ang bida. Puno ng yabang, tinanong ng maayos manamit na blondeng binata kung iniisip ba ng bida na makakakuha siya ng mana sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga bato. Upang maputol ang kahihiyan, tinawag ng propesor ang pangalan ng estudyante sa isang babalang tono. Seryoso at diretso, sinabi ng matanda sa binata na manahimik at tigilan ang mga hangal na komento habang nagaganap ang pagsusulit. May peking ngiti, nangako si Hans Barmet na mag-iingat, at sa sandaling marinig ng bida ang apelyido ay bigla niyang napagtanto ang lahat. Lubos na nagulat, naunawaan ng binata na ang mayabang niyang karibal ay walang iba kundi ang anak mismo ng taga-suri. Nang makita ang napakalinaw na pagkakahawig nila, natawa na lamang siya sa isip niya at naisip na talagang may saysay kung bakit magkapareho ang kanilang ugali. Siguradong sigurado sa sariling kahusayan, ngumiti ang mayamang binata habang iniisip na nape-pressure na niya ang kalaban. Sa isip ng blondeng yun, hindi patas ang laban dahil isa siyang mayamang maharlika laban sa isang taong walang pangalan at walang katayuan. Habang hawak ang mga asul na bato, ipinagyabang ng mayamang binata na napakalaki ng kanyang mana reserve para sa kanyang edad. Itinaas ang kristal, lubos na kumbinsido si Hans na nakuha na niya ang pwestong yun nang hindi man lang nagpapawis. Sa kabilang panig ng mesa, nakilala ng Vice din ang mga mataas na uri ng waterstones at tahimik na kinampihan ang sarili niyang anak. May seryosong mukha, nagbabala si Professor Kim na ang mana na uri ng tubig ay napakasensitibo sa apoy at medyo komplikado itong pinipino. Sa mapanuyang tono, tinawag iyon ng Vice Dean na lumang kaisipan at sinabing malaki na ang ipinagbago ng alchemical forging. Bilang tugon, ipinaalala ni Kim na malaki ang pagkakaiba ng oras ng blacksmithing depende sa ore at tumaya na aabuti ng 30 minuto bago makita ang anumang resulta. Puno ng yabang, sumagot ang blondeng matanda na kayang isynthesize ni Hans ang anumang ore sa parehong haba ng oras. Sa mesa ng blacksmithing, minanipula ng maayos manamit na binata ang mga bato at inactivate ang eksaktong resonance upang matapos ang synthesis sa loob ng kalahating oras. Namangha sa bilis, inamin ng propesor na ang antas ng binata ay halos kapantay na ng mga estudyante sa ikalawang taon. Biglang napagtanto ni Kim ang lahat at naunawaan ang maruming pakana ng taga-suri.
Sa loob-loob niya ay nagngangalit siya sa galit ng mapagtantong minanipula ng Vice din ang mga patakaran, nagbigay ng maikling limitasyon sa oras at mga materyales na pabor sa kanyang anak. Hindi naman naapektuhan ng drama ang bida, tiningnan lamang niya ang mesa at nagpas siyang sapat na ang mga batong naroon para sa kanyang plano. Mabilis na kumuha ang binata ng ilang pulang at puting ore, dahilan upang malito ang mga hurado. Dahil sa pag-usisa, sinubukan ng mga matataas na opisyal na unawain ang kakaibang pagpili ng mga materyales ng binata. May tusong ngiti, nagkomento ang Vice Dean na ang mga pulang batong iyon ay eksaktong kabaligtaran ng elementong taglay ng mga asul na bato ni Hans. Nalito sa kapal ng mukha ng binata, hindi malaman ng lalaki kung talagang ganoon siya kahusay o sadyang pinili lamang niya ang mga batong iyon upang magpasakit ng ulo. Sa isip ng maayos manamit na binata, idineklara na niya ang sarili na panalo at inisip na tuluyang tanga ang kalaban. Halos malaglag sa kakatawa, nagpa siya ang mayamang binata na mas madali pa ang manalo sa pagsusulit na ito kaysa mangagaw ng candy sa isang sanggol. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang humiwa sa silid at nanlaki ang mga mata ng blonde, hindi maunawaan ang nangyayari. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, agad na inactivate ng bida ang lihim niyang kakayahang bond recording sa mismong sandaling yun. Sa harap ng holographic window, agad niyang ikinabit ang Firelink iron sa kanyang kanang braso. Kaagad, isang nagliliyab na aura ang bumalot sa kamao ng binata na para bang guwantes na gawa sa purong magma. Matatag na nakatayo habang nagliliyab ang kanyang braso, naghanda ang blacksmith na simulan ng kanyang kahindik-hindik na blacksmithing. Nagulat sa kislap ng liwanag, sinubukan ni Hans na maliitin yun at tinawag lamang itong isang murang at walang saysay na palabas. Ngunit hindi pinansin ng bida ang reklamo at lalo pang pinalakas ang apoy, na lumikha ng umiikot na naglalagablab na vortex sa kanyang palad. Nalulubog sa apoy, minanipula ng binata ang mga pulang ore at tinunaw ang lahat ng napakadali na tila napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Sa likuran ng silid, pinagmamasdan ng mga hurado ang nangyayari. Nalilito sa sobrang agresibong teknik, at kumbinsidong kabaliwan nito, sinabi ng Vice Dean na napakatanga ng binata sa pagtatangkang i-resonate ang elemental na ore gamit lamang ang hilaw na puwersa ng mana. Bilang huling babala, sinabi ng lalaking nakasuwit na ang blacksmithing ng aura sa ganoong paraan ay magpapasabog lamang sa binata. Sa gitna ng kaguluhan, umikot ang mga apoy at tuluyang lumampas sa normal na kontrol ang kapangyarihan. Sa isang matinding pagsabog ng enerhiya, nilamon ng liwanag ang blacksmith habang tuluyang nataranta si Hans. Iniisip na magdudulot ng sakuna ang kanyang kalaban sa paaralan, tinakpan ng blonde ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag at sumigaw, nagtatanong kung saan nanggagaling ang napakalakas na apoy na iyon. Nang humupa ang alikabok, isang kaluban ng espada na gawa sa purong apoy ang maringal na lumutang sa hangin. Kaagad pagkatapos, inanunsyo ng sistema na tapos na ang proseso ng blacksmithing at ibinunyag ang paglikha ng fire accumulating sheath. Mula sa upuan ng mga hurado, napatalon sa gulat ang babaeng may pulang buhok na kilala bilang weapon eater nang makita ang resulta. Lubos na nabigla, nauutal ang Vice Dean at hindi makapaniwalang nagawa ng binata na patatagin ang mga ore. Sa system screen, malinaw na ipinakita na ang kaluban ay nag-iimbak at nagpapalakas ng fire mana at naglalabas din ng skill na wildfire. Napatigil si Hans at nauutal na nagtanong kung paano posibleng may makapagtapos ng synthesis ng ganoon kabilis. Ayaw pa ring maniwala, iginiit ng mayamang binata na dapat sana'y sumabog ang elemental na mana sa kamay ng kanyang kalaban. Habang nakatingin sa sarili niyang hindi pa tapos na gawa, nagsimulang magduda ang maayos manamit na binata sa mga teknik na buong buhay niyang pinag-aralan. Desperado, sumigaw ang Vice Dean na itigil agad ang pagsusulit at inakusahan ang blacksmith ng pandaraya. Halos mawala ng katinoan, naglabas ng masamang electric aura ang sobrang protektibong ama at tumayo upang takutin ang binata. Walang emosyon, pinanood lamang ng bida ang nakakaawang eksena at nagbulong ng nalilitong komento sa pagwawala ng lalaki. Tuluyang nabasag ang tensyon sa silid, at pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa looban ng forging department kinahapunan. Pagbalik sa usapan ng araw na iyon, tahimik na nakinig ang bida sa talumpati ng Vice Dean, habang ramdam sa boses nito ang malinaw na kasinungalingan. May mapanuyang ekspresyon, sinabi ng lalaki na sanay na italaga na ang binata bilang nangunguna sa kolehiyo kung hindi lamang dahil sa isang seryosong problema.
Nagkunwaring nalulungkot, nagkunwaring nang hinayang ang opisyal at sinabing sayang na kailangan nilang gumawa ng matinding hakbang. Upang bigyang katwiran ang kawalang katarungan, inilipat niya ang sisi at sinabing ang mga ginawa ng binata ang naging sanhi ng mga aksidente. Habang kinukusot ang mahigpit na nakakuyom na kamao, napasimangot ang binata, inis na inis dahil natalo siya nang hindi man lang nagkaroon ng tunay na laban. Kumpiyansa sa sarili niyang tusoong plano, iminungkahi ng Vice D na ipawalang bisa ang pagsusulit at ilipat ito sa ibang araw, kunwaring nag-aalala sa kapakanan ng mga estudyante. Naiinis sa palabas na ito, itinuro ni Profesor Kim na hindi nila maaaring basta itapon ang resulta ng pagsusulit dahil ang sakuna ay nangyari lamang dahil sa pagkakamali ni Hans. Upang maputol ang pagsasalita ng veterano, umatake ang lalaking nakasuwit at sinabi na mas pinahahalagahan ni Kim ang resulta kaysa sa kaligtasan ng mga estudyante. Sa isang mabilis na galaw, sinimulan ng Vice D na ilatag ang sarili niyang mga teorya tungkol sa kakaibang ipinakitang kakayahan ng binata. Puno ng pagmamataas, itinuro niya na ang world record sa resonance ay 5 minuto, at imposibleng malampasan iyon ng isang simpleng first-year student. Habang sumisigaw at nakaturo ang daliri, tinanong ng opisyal kung halimaw ba ang binata upang magawa ang agarang resonance gamit lamang ang purong mana. Naiinis sa walang kwentang pag-uusisa, nagpa siya ang blacksmith na magsabi ng totoo at ipinaliwanag kaagad ang pinagmulan ng alchemical forging. Habang lumulutang sa hangin ang mga imahe ng espada, ipinaliwanag niya na ang orihinal na teknik ay hindi pumapatay sa ore kundi binubuhay ang tunay nitong diwa. May dignidad na itinuro ng binata na ang pagsunod sa pinagmulan ng core at ang pagkuha ng buhay mula sa bato ang siyang tunay na kahulugan ng alchemy. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, sinabi ng bida na yun mismo ang ginawa niya at nagbabala na balang araw ay mararating din ang mundo ng blacksmithing ang parehong konklusyon. Diretsahang idineklara ng binata na wala siyang obligasyong magpaliwanag sa isang matandang sinusubukang manalo sa pamamagitan lamang ng pagsigaw. Nasaktan ang kanyang ego, sinubukan ng Vice Dean na baliktarin ang sitwasyon at inakusahan ang binata na gumamit ng lihim na paraan upang mandaya. Sa mapanumbat na tono, sinabi ng lalaki na ang isang walang pangalan at walang makapangyarihang pamilya ay hindi kailanman makakagawa ng isang rare grade na sandata kung hindi ito ninakaw. Sawang-sawa na sa mga walang kwentang paratang, ipinikit ng blacksmith ang kanyang mga mata at nagtanong kung anong klaseng basura ang lalaking nasa harapan niya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang marinig ang boses ng babaeng may pulang buhok mula sa ibabaw ng mesa, na bumasag sa katahimikan. Tila pinagtibay ang baliw na teorya, sumang-ayon ang Dean na talagang kahina-hinala at halos imposible ang bilis na ipinakita ng binata. Sa sandaling yun, sinamantala ng Vice Dean ang pagkakataon at agad na iminungkahi na i-disqualify ang kandidato dahil sa pandaraya. Nagulat ang lahat nang biglang tumalon pababa mula sa mesa ang babaeng may pulang buhok, hawak ang bagong gawang kaluban ng espada ng binata, habang may nakakatakot na ngiti sa labi. Nalilito sa presensya niya, pinanood ng binata habang papalapit ang babae, nakatutok ang tingin nito sa sandata. Bigla na lamang nawala ang seryosong anyo ng babae at nagsimulang maglaway habang nagmamakaawang makatikim man lang ng isang maliit na kagat sa espada. Sa matinding second-hand embarrassment, natulala ang dalawang matandang lalaki at hindi alam kung paano magre-react. Sa huli, nauwi ang eksena sa isang napaka-awkward na kaguluhan at tuluyang nawala ng kredibilidad ang awtoridad ng mga hurado. Matapos ang lahat ng gulong yon, lumipat ang tagpo sa lungsod bandang hapon. Habang naglalakad sa mga kalye, nag-iisip ng malalim ang bida, guminhawa ang pakiramdam dahil nakatakas siya mula sa silid na puno ng mga baliw. Hawak ang kaluban, sinuri niya ang sarili niyang gawa at inaming maayos ang estruktura nito, ngunit kailangan pa ng kaunting pag-aayos. Napatawa siya sa sarili habang naaalala ang mukha ng Vice Dean na puno ng galit at halos bumubula sa puot matapos mapahiya. Biglang nawala ang ngiti niya nang magsimulang umalingaw sa isip niya ang pangalan ng lalaking nakasuwit sa isang pamilyar na paraan. Mariing pinisil ang kanyang noo, sinubukan ng binata na alalahanin kung saan niya narinig noon ang pangalang Barmet. Sa sandaling yun, pumasok sa isip niya ang isang madilim na alaala mula sa lumang Babel, kung saan ipinakita ang opisyal na bumibili ng mga basurang sandata na kalaunay bigla na lamang sumasabog. Piniga ang isip, naalala ng binata na ang isinumpang blacksmith na nag-iwan kay Explosive Dog ng permanenteng pinsala ay may pangalang Barmet. Sa bigat ng revelasyong yun,
napagtanto niyang ang maayos manamit na vice dean ay matagal ng isang basurang propesyonal. Dahil sa natuklasang ito, naunawaan ng bida kung ano talaga ang sanhi ng mapaminsalang hinaharap. Orihinal na layunin niyang ayusin ng maaga ang tatlong aso upang maiwasan ang katapusan ng mundo. Ngunit nang makita niya ang tunay na ugat ng problema, napagtanto niyang kung mapipigilan niya si Hans na magkamali, hindi tuluyang mawawala sa kontrol si Explosive Dog. Samantala, sa isang marangyang silid-pulong ng mga guro, napakabigat ng tensyon sa hangin. Nagulat sa kapal ng mukha ng desisyon, kinwestiyon ng mga propesor mula sa ibang departamento ang pagpapasya na gawing top freshman ang blacksmith. Nakapulupot ang mga braso sa dibdib, matalim na tumitig sa mesa ang pulang buhok na pinuno at tinanong kung may lakas ba ng loob ang sinuman sa kanila na tutulan ang kanyang pasya. Nanginginig sa kaba, sinubukan ng isa sa mga lalaking nakasuwit na pag-aani ng sitwasyon at sinabing payo lamang yun bilang kaibigan at hindi direktang pagtutol. Sa sulok ng mesa, sinubukan ni Barmet na gamitin ang kanyang ranggo at ipinaalala sa lahat na kamakailan lamang naging din ang babaeng may pulang buhok. Bagaman inamin niyang kahanga-hanga ang sandatang nagawa, iginiit pa rin niyang kailangang maingat na repasuhin ang mga patakaran. May lason sa boses, inakusahan ng matanda ang dean na nagbubulag-bulagan sa kakulangan ng pino at maayos na pagkakagawa ng kalubang ginawa ng binata. Habang pinag-iisipan ang usapin, umamin ng isa pang propesor na may talento nga ang bata, ngunit nagdududa siyang sapat yun upang makuha ang ganap na nangungunang pwesto. Hindi nawawala ang kanyang kalmado. Sumagot ang pulang buhok na dean at sinabi na 60% pa lamang ang pagkakumpleto ng sandata, at yun mismo ang dahilan kung bakit henyo ang binata. Direkta niyang tinitigan ang kanyang karibal at matalim na tinanong kung kahit matapos ang kahangahangang pagpapakitang iyon ay hindi pa rin ito matanggap ang pagkatalo. Sa galit, malakas na hinampas ng dean ang mesa at nagbanta na magbibitiw siya sa kanyang posisyon kung hindi nila kayang tanggapin ang kanyang desisyon. Malayo sa mainit na pagtatalong iyon ng mga opisyal, naalala ng kwento na 54 na taon na ang nakalipas nang bumaba mula sa langit ang Tower of Heroes. Bilang tugon, nagbuga ang abis ng hukbo ng mga demonyo mula sa kailaliman upang lasunin at lamunin ang lahat ng buhay sa planeta. Upang labanan ang walang humpay na alon ng mga halimaw na ito, itinayo ang napakalaking Babel Academy sa gitna ng karagatang Pasipiko. Nangunguna sa lahat, ipinahayag ng makapangyarihang ascended na si Emperor Ludwig Schubert sa mga bagong estudyante na sila ang magiging mga alamat sa loob ng mga pader na iyon. Sa gitna ng malakas na palakpakan, ipinadala ng kataas-taasang pinuno ang bagong henerasyon ng mga bayani patungo sa kanilang kapalaran ng kaluwalhatian. Sa gitna ng maraming tao, pinagmamasdan ng binata ang buhay na alamat na namumuno sa akademya gamit ang bakal na kamay. Sa kabila ng mabait nitong mukha, alam ng bata na sa totoong buhay, ang matandang iyon ay isang walang awa na halimaw. Mahigpit na hawak ang kanyang espada, huminga ng malalim ang bida at naghanda sa nakamamatay na hamong darating. Sa pangunahing entablado, ipinahayag ng tagapagbalita na oras na para sa matagal nang hinihintay na mga demonstrasyon ng mga nangungunang first year na estudyante ng taon. Kaagad na tinawag sa gitna ng napakalaking arena ang mga piling estudyante mula sa bawat kolehiyo. May kumpiyansang ngiti, inamin ng blacksmith sa sarili na noon pa man ay gusto niyang malaman kung bakit napakayabang ng mga maayos manamit na estudyanteng iyon sa kanyang nakaraang buhay. Habang ginagawa ang unang hakbang, lalo siyang naengganyong makita kung paano magliliyab ang palabas at masuri ang kanyang mga magiging kalaban. Mula sa kanyang magandang pwesto, sa wakas ay naunawaan ng binata ang dahilan ng sobrang pagmamataas ng mga elitistang iyon nang makita niya ang napakalaking saklaw ng kaganapan. Hawak ang mikropono, pinaigting ng tagapagbalita ang sigla ng mga nanonood sa mga bleachers at ibinunyag ang target para sa unang demonstrasyon ng labanan. Sa gitna ng mabuhanging arena, lumitaw ang isang automated golem na Model 9. Kumikislap na tila isang nakamamatay na banta. Habang sinusuri ang robot, agad na napagtanto ng ating bida na isa itong halimaw na nakatuon lamang sa malapitan at mabangis na labanan. Puno ng enerhiya, tinawag ng tagapagbalita ang number 1 na kinatawan ng Combat College upang simulan ang nakakatakot na palabas. May seryosong mukha, pumasok sa arena ang blondeng binatang si Jake Myers, naglalabas ng nakakatindig balahibong kumpiyansa. Nang magharap sila ng higanteng bakal, biglang naging mabigat at tahimik ang buong arena. Mula sa kanyang mga lumang alaala,
Naalala ng bida na ang lalaking ito ay kakaibang tagapagmana ng isang angka ng mga espada na mas gustong lutasin ang lahat gamit ang kanilang mga kamao. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao, malamig na inihayag ng blondeng mandirigma na magsisimula na ang kasiyahan. Sa masiglang sigaw ng tagapagbalita, umalingaw-ngaw ang hindi nakikitang gang at nagsimula ang brutal na pag-atake. Sa isang iglap, sumugod ang first-year student, binubungkal ang lupa habang lumilipad patungo sa automaton. Sa napakabilis na galaw, nagpakawala siya ng sunod-sunod na sipa sa ere na nagpanginig sa buong armor ng makina. May baliw na ngiti, sinabi ng mandirigma sa robot na siya na ngayon ang magpapakita ng tunay na bigat ng suntok. Hindi man lang binigyan ng sandali ang kalaban upang makareact, nagpakawala ang blonde ng isang suntok na puno ng purong mapanirang enerhiya. Napakalakas ng tama kaya't nadurog ang matibay na armor ng golem na parabang gawa lamang ito sa mumurahing aluminum foil. Nalilito at nagulat, pinanood ng blacksmith ang eksena dahil naaalala niyang sa kanyang nakaraang buhay ay maagang namatay ang bihirang talentong ito bilang isang karaniwang bayani lamang. Tuluyang nawasak, tumilapon palayo ang robot, pinatutunayan na ang hilaw na lakas ng batang iyon ay isang kakaibang anomalya kahit sa pamantayan ng Babel. Habang pinapawisan ng malamig ang kanyang mukha, hindi maunawaan ng bida kung paano napunta sa napakababang ranggo sa hinaharap ang isang halimaw na tulad nito. Matapos ang ilang segundong walang awang pambubugbog, kalmadong pinagkabit-kabit ng blonde ang kanyang mga buko at tinapos ang demonstrasyon ng hindi man lang hinihingal. Ganap na wasak at nag-show short circuit, wala nang pag-asang makatayo pa ang golem matapos ang walang habas na pagdurog na iyon. Kontento sa kanyang warm-up, inayos ng combat freshman ang kanyang buhok at nagbigay ng maliit na ngiting tagumpay sa mga manunood. Sa pagkabigla sa antas ng brutalidad, nauutal ng husto ang tagapagbalita habang sinusubukang isalaysay ang kanyang nasaksihan. Unti-unting nabawi ang boses, malakas siyang sumigaw at pinuri si Jake sa pagwalis sa isang C-rank na target sa loob lamang ng isang iglap. Sa napakalaking mga bleachers, nagwala sa tuwa ang mga manunood, pumapalakpak at sumisigaw ng pangalan ng prodigy sa labanan. Matalas mag-isip ang binata at agad niyang napagtanto na naglagay ng matinding presyon ang blondeng lalaki sa susunod na kalahok. Sa gitna ng ingay ng sigawan, inanunsyo ng tagapagsalita ang nangungunang estudyante mula sa support college upang subukang higitan ang ipinakitang palabas. Nang marinig ang pangalan, nagbigay ng mapanuyang ngiti ang bida, alam niyang ang presyon ng huling bagay na mararamdaman ng madilim ang aura na babaeng iyon. Dahil sa kanyang alaala mula sa nakaraan, malinaw niyang naaalala na si Ino Erika ang tagapagmana ng isa sa 3 pinakamalakas na pamilya sa Japan. Ngunit kakaiba ang hinaharap ng alamat na ito, dahil kalaunan ay nalason siya ng demonyong enerhiya at hinabol hanggang sa kamatayan ng sarili niyang pamilya. Alam ang kapalaran niyang yon, agad na nagpa siya ang blacksmith na hindi sulit na mapalapit sa babaeng may itim na buhok. Bigla namang nagtapon ang babae ng malamig na tingin eksakto sa direksyon niya. Na lubos na ikinalito ng binata kung bakit siya ang pinagtutuunan nito. Sa malinis na entablado, sinabi ng tagapagbalita sa mga manunood na ang bagong automaton na robot ay may espesyal na armor na mas matibay pa kaysa sa nauna. Upang lalo pang pasiglahin ang crowd, tinanong ng tagapagsalaysay sa mikropono kung anong klaseng baliw na mahika ang ipapakita ng support freshman upang malampasan ang combat student. Nang hindi nagsasalita, itinaas ng babae ang isang nakakatakot na itim na hawla na naglalabas ng mabigat na aura sa hangin. Habang kumikislap ng malamultong sayen ang kanyang kaliwang mata, nagbigay siya ng maikli ngunit matalas na utos sa espiritong kanyang tinawag. Sa mismong sandaling yun, isang uwak na gawa sa itim na enerhiya ang tumakas mula sa pagitan ng mga rehas ng hawla at malayang lumipad sa buong arena. Tulad ng isang madilim na palaso, sumisid ang mahiwagang ibon mula sa langit patungo mismo sa pinatibay na higanteng metal. Naiinis sa pagiging simple ng eksena, naisip ng bida na napakaawa naman kung susubukan ng babae na basagin ang bakal gamit lamang ang payat na ibong yun. Nang mapansin ng robot ang papalapit na target, agad itong pumasok sa matinding defense mode at nagtaas ng napakalaking energy shield. Sa mabilis na kalkulasyon, naisip ng blacksmith na matematikal na imposible para sa payat na uwak na iyon na makalusot sa isang hindi mapenetrang hadlang. Biglang ikinampay ng ibon ang mga pakpak nito at sumabog sa isang nakakasilaw na kosmikong liwanag, nilamon ang buong espasyo ng purong madilim na enerhiya.
Sa loob lamang ng napakaliit na bahagi ng segundo, dumaan ang shockwave sa sahig ng arena at pinunit ang mabigat na metal na parang alikabok na tinangay ng hangin. Kalmadong umikot sa ere ang nakamamatay na uwak at bumalik upang dumapo sa daliri ni Erika. Habang ang automaton ay tuluyan ng nagkadurog-durog, nag-uumapaw sa sigla ang buong audience, sumisigaw. Pumapalakpak, at halos sambahin ang hindi kapani-paniwala na ataking iyon na winasak ang isang si-rank na depensa ng wala man lang kahirap-hirap. Maging ang mayabang na binata ay napangangarin, tunay na humanga sa kung gaano kadaling napabagsak ang kalaban. Bago pa tuluyang humupa ang kasiyahan ng mga manunood, sumigaw ng buong lakas ang tagapagsalaysay at tinawag ang nangungunang freshman mula sa engineering department upang harapin ang hamon. Sa ilalim ng titig ng libu-libong tao at ng nakamamatay na atensyon ng emperador. Sumulong ang binata, alam niyang kailangan niyang magpakita ng isang kahindik-hindik na bagay upang hindi maging katatawanan. Humanga sa ipinakitang talento, nagkomento ang emperador na napakalakas ng mga bagong estudyante ngayong taon. Mula sa upuan ng mga hurado, pinagmamasdan ng babaeng may pulang buhok ang lahat na may seryosong mukha ng isang pinunong sinusuri ang sarili niyang kandidato. Dahil siksikan ng arena, tumindi ang pananabik ng lahat kung malalampasan ba ng blacksmith ang demonstrasyon ni Erika. Matatag na nakatayo sa entablado, itinaas ng binata ang 5-color flame blade, handa na sa tunay na palabas. Sa system screen, kumikislap ang espada at ipinapakita na isa itong rare grade na sandata na gawa sa pinagsiksik na apoy. Nabigla sa sandata, hindi makapaniwala ang mga estudyanteng nasa bleachers na may isang freshman na nakapanday ng ganoong kabaliw na bagay. Ngunit mula sa mga mataas na VIP box, may ilang opisyal na nagrereklamo na kulang ito sa nakapupukaw na visual na epekto kumpara sa ipinakita ng ibang kolehiyo. Kumbinsido sa tagumpay, nagpakawala ng masamang ngiti ang blonding vice dean, iniisip na siguradong kanya na ang posisyon ng babaeng may pulang buhok. Sa mikropono, nag-alok ang tagapagbalita ng robot na katumbas ng isang D-rank na bayani, ngunit agad itong tinanggihan ng binata. Kalmado at diretso, hiniling ng blacksmith na ihanda nila ang B-rank na modelo na may mabigat na armor. Nalito sa kapal ng mukha ng kahilingan, nauutal ang tagapagbalita at hindi maunawaan ang tila pagpapakamatay na hiling ng binata. Sa loudspeaker, nagbabala ang lalaki na ang modelong yun ay kayang tumagal laban sa mga atake kahit ng B-rank na bayani at nakasuot pa ng makapal na armor. Halos mataranta ang tagapagsalaysay at inisip na sinasadya ng binata na sirain ang sarili niyang demonstrasyon. Ngunit hindi umatras kahit isang pulgada ang bida at matatag na inulit na ilabas agad ang halimaw. Sa isang mabigat na paglagapak, bumagsak sa gitna ng arena ang higanting metal na may armor at nagpalipad ng alikabok. Habang nakaharap sa halimaw na bakal, natahimik ang buong audience sa tensyon sa simpleng pagtingin pa lamang sa laki ng nakamamatay na makina. Pagkatapos ng sandaling pagkabigla, sinimulan ng Master of Ceremony ang laban at sinabi sa binata na ipakita ang kanyang kakayahan. Litong-lito, idineklara na lamang ng tagapagbalita ang pagsisimula ng demonstrasyon kahit hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan nito. Sa ilalim ng maliwanag na langit, nakatuon ang buong arena sa nag-iisang figura ng blacksmith na nakaharap sa napakalaking robot. May kumpiyansang ngiti, tinanggap ng bida ang hamon at nangakong maghahatid siya ng isang palabas na hindi malilimutan ng lahat. Ipinatong niya ang kamay sa espada at inayos ang kanyang tindig upang ipakita kung ano ang kayang gawin ng isang perpektong napanday na sandata. Kaagad na sumabog ang nakakabaliw na mga apoy mula sa blade, na nagliwanag sa paligid ng parang impyernong init. Tulad ng isang kidlat na apoy, sumugod ang binata pasulong, binubungkal ang lupa habang dumidiretso sa higanteng may pinakamabigat na armor. Sa kabila ng pagkagulat ng lahat, nag-cruise ng mga braso ang vice dean at ngumisi, sabay sabing, paputok lang yan. Puno ng pagmamataas, tumaya ang opisyal na ang isang batang may kaunting mana ay hindi man lang makakagasgas sa bakal na yon. Nakatuon sa pag-atake, alam ng bida na ang 5 kulay ng apoy ay nagkakasalungatan at maaaring punitin pati ang mismong gumagamit nito. Upang malampasan ang kahinaang yon, ginamit niya ang espesyal na kaluban bilang isang reaktor upang sumipsip at mag-imbak ng mapanirang enerhiya ng espada. Sa eksaktong kontrol, itinurok niya ang pulang apoy diretso sa loob ng kumikislap na kaluban. Pagkatapos ng prosesong yon, nagliwanag ng nakamamatay na ginto ang mata ng blacksmith at nagising ang tunay na teknik.
Nagngangalit sa naipong kapangyarihan, inaktibo niya ang skill na wildfire at lumikha ng isang tunay na bagyo ng apoy. Tulad ng isang gatilyo, pinasabog ng skill na ito ang lahat ng nakaipong mana sa loob sa iisang sandali. Wala nang pagkakataong makadepensa, nilamon ng 5 kulay na impyerno ang automaton at pinasabog ang lahat sa loob lamang ng isang kisap mata. Sa isang nakabibinging pagsabog, sumiklab ang haligi ng apoy pataas sa langit ng arena at dinurog ang mabigat na armor. Lubos na natulala, nalaglag ng tagapagbalita ang mikropono at nawala ng masabi sa harap ng hilaw at mapanirang kapangyarihang yun. Nang mawala ang usok, lumitaw ang isang napakalaking butas sa lupa at tuluyang natunaw ang robot. Sa harap ng napakalaking pinsala, kinamot ng binata ang batok niya at napagtantong baka medyo nasobrahan niya ang lakas ng pag-atake. Sa matinding pagkataranta, sumigaw ang tagapagbalita at tinawag ang construction support team upang agad na pumasok sa arena. Sa kabila ng kaguluhan, idineklara ng sistema ng akademya na matagumpay na natapos ang pagsusuri ng freshman na may pinakamataas na parangal. Ngayon, sa marangyang opisina ng dean, humingi ng paumanhin ng binata sa pagiging huli at ipinaliwanag na tumutulong siya sa paglilinis ng kalat. May bahid ng pagkakasala sa mukha. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pagsira sa pangunahing arena ng paaralan sa ganoong brutal na paraan. Hindi inaasahan, inamin ng babaeng may pulang buhok na siya sana ang dapat humawak sa sitwasyon at siya na ang humingi ng paumanhin para rito. Nalilito, nagtanong ang bida kung hindi ba siya ipinatawag doon upang mapagalitan ng matindi ng administrasyon. Mabilis sumagot ang babae at agad itong itinanggi, sinasabing ang tunay na dahilan ng pagpupulong ay isang bagay na mas kawili-wili. Biglang sumugod ang siklo pasulong, naglalaway sa gutom, kaya nataranta ang binata sa kakaibang eksenang nagaganap sa sofa. Wala siyang maintindihan kaya umatras ang blacksmith, pinagpapawisan ng husto habang naririnig ang malakas na pag-ungol ng tiyan ng bayani. Sa isang pilit na pag-ubo, sinubukan ng dean ng kolehiyo na ibalik ang kanyang seryosong anyo upang maiwasan ang kahihiyan. Direkta sa punto, inalok niya na bayaran ng 10 beses ang halaga sa merkado para sa sandatang ginawa ng binata kanina. Halos nagmamakaawa, nakiusap ang babae na ibenta sa kanya ang espada at kaluban para lamang makain niya ang metal. Lubos na nabigla, nagtanong ang binata kung tama ba ang narinig niyang baliw na mungkahi na kainin ang kagamitang pangmilitar. Sa mismong sandaling yon, tumunog ang sistema at kinumpirmang nabuo ang isang espesyal na affinity sa weapon eater na bayani. Nabighani sa metal, sinabi ng babae na kahit sa amoy pa lamang ay napakasarap na ng set ng kagamitan. Tahimik na namangha ang bida na nakabuo siya agad ng koneksyon sa kanya, kahit hindi pa niya pinapakain ang baliw na babae. May kalkuladong ngiti, nagpasalamat siya sa papuri at nagpa siyang samantalahin ang gintong pagkakataong ito mula sa sistema. Matatag sa kanyang plano, agad niyang inilabas ang affinity extraction skill sa mismong sandaling iyon. Sa isang bughaw na kislap, inanunsyo ng sistema na matagumpay na nakuha ang isang espesyal na great affinity mula sa babaeng may pulang buhok. Sa holographic screen, nakamit niya ang passive ability na lumikha ng Mudblood Steel, isang metal na kumakain at kumakalawang sa ibang mga metal. Hawak ang matinik na pulang core sa kanyang mga kamay, humanga ang blacksmith sa napakagandang gantimpalang natanggap niya. Pagbalik sa realidad, naglalaway muli ang pulang buhok na babae at muling nagtanong kung ibebenta ba niya yon. Ngunit maikli at diretso siyang tumanggi. Bago pa magwala ang baliw na babae, may kumatok sa pinto at ipinahayag ni Profesor Kim ang kanyang pagdating sa silid. May seryosong mukha, ipinaalam ng veterano na nais makita agad ng emperador ang freshman para sa huling seremonya. Nagpaalam ang matanda at sinabing kailangan niyang isama ang estudyante, at kahit labag sa loob ay pumayag ang dean. Sa isang mabilis na tango, nagpaalam ang binata sa gutom na babaeng may pulang buhok at sumunod sa kanyang propesor sa pangunahing pasilyo. Naiwang mag-isa sa silid, napabuntong hininga ang babae sa pagkadismaya dahil hindi niya natikman ang perpektong espada ng apoy. Sa malayo, lumipat ang tagpo sa kahangahangang sentrong gusali na kilala bilang Armored Heart ng Babel Academy. Sa loob ng marangyang mga koridor, naglakad ang binata at ang propesor sa tahimik ngunit mabigat na tensyon patungo sa napakalaking destinasyon. Sa tonong nagbibigay babala, ipinaalala ni Kim na kalmado lamang na binaliwala ng malaking pinuno ang pagkasira ng arena kanina. Kaya mas mabuting magpakita ng paggalang. Habang nakatayo sa harap ng napakalaking pinto,
nagbabala ang veterano na ang lalaking nasa loob ay nasa isang antas na halos hindi maaabot ni numan. May kalmadong ngiti, tiniyak ng bida sa propesor na alam niya kung sino ang kanyang haharapin. Nang bumukas ang mabibigat na pinto, umalingaw sa bulwagan ang makapangyarihang boses ng emperador habang binabati ang blacksmith sa kanyang pangalan. Nakaupo sa trono, tinitigan ng ganap na pinunong si Ludwig ang binata gamit ang titig na tila kayang basahin ang mga kasalanan ng kanyang kaluluwa. Mula sa kanyang mga lumang alaala, naalala ng bata na ang dakilang bayani na ito ay mamamatay sa hinaharap habang sinusubukang pigilan ang mga demon gods. Sa lubos na paggalang, kinilala ng binata na ang nakadudurog na aura na iyon ay karapat-dapat sa isang nilalang na nasa pinakatuktok ng kadena ng kapangyarihan. Sa kalmadong tinig, sinabi ng matandang emperador na ang mga sandatang napanday sa demonstrasyon ay lubhang kahanga-hanga. Pinuri niya ang hilaw na talento ng binata at sinabi na walang kapintasan ang teknik nito. At inamin na sabik siyang makita ang landas na tatahakin ng kabataang yun. Huminga ng malalim ang bida at inihanda ang sarili sa tunay na mapanganib na pagsubok na magsisimula sa lungga ng leon na ito. Direkta sa punto, ipinahayag ng emperador na ang talento ng binata ay nararapat gantimpalaan ng dalawang espesyal na biyaya mula sa akademya. Sa kalmadong boses, sinabi ng kataas-taasang pinuno sa bata na sabihin ng direkta kung ano ang kanyang kailangan. Walang pag-aalinlangan, humiling ang bida ng mga gantimpalang magpapalakas sa kanyang kapangyarihang mahika at kapasidad ng kanyang alaala. Naintriga sa kakaibang kahilingan, itinaas ng pinuno ang kanyang kanang kamay at naglabas ng banal na aura sa buong bulwagan. Biglang lumitaw mula sa anino ang isang kumikislap na gintong kalasag na humihiwa sa hangin na may tunog na metal. Sa system screen, nakita ng blacksmith ang dalawang hindi kapanipaniwalang pagpipilian, heavy ink rock at dream ivory. Kontento sa mga bagay na yun, naisip niyang bihira man ang ink rock, ngunit ang dream ivory ay isang relikyang halos imposibleng matagpuan. May ngiting abot tenga, inamin ng binata na magiging mahirap itong gamitin sa ngayon, ngunit mayroon na siyang lihim na plano. Mula sa hindi kalayuan, pabulong na nagtanong si Professor Kim kung nasiyahan ba ang bagong freshman sa gantimpala. Habang nilalaro ang ivory sa kanyang kamay, tiniyak ng bida na perpekto ito para sa kanyang mga gagawing blacksmithing sa hinaharap. Sa isang sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan ng emperador ang binata at iniisip kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Namangha, bumulong ang pinuno na ang pagbibigay ng dalawang banal na gantimpala sa isang batang estudyante ay hindi kailanman maiisip noon. Sa isip ng matanda, inamin niyang ibinigay niya ang dobleng kapangyarihan dahil ipinakita ng binata na kaya niyang pasanin ang bigat ng presyon. Para sa veterano, ang tindig ng kabataang yun ay hindi sa isang takot na freshman kundi tila sa isang sinaunang kaluluwang nakatira sa katawan ng isang binata. At pagkatapos nito, muling tumuon ang matalas na tingin ng pinuno sa pintuan ng labasan. Hinihintay ang susunod na hakbang ng prodigy. Nakalihis ang likod sa bulwagang maharlika, naglakad ang blacksmith habang iniisip ang napakabigat na kapangyarihan ng pinuno ng Babel. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa maliwanag na balkonahe ng akademya kinaumagahan. Napapalibutan ng mga sip-sip, tinanggihan ni Hans ang imbitasyon sa tanghalian at sinabing may plano na siya kasama si Howard. Nabigla sa narinig na pangalan, nagtaka ang mga nakapaligid kung paano nagawang maging kaibigan ng mayabang na bata ang valedictorian ng 3 taon. Puno ng kumpiyansa, nagsinungaling ang blonde na binata at sinabing magkaibigan ang kanilang mga pamilya at nais lang siyang bigyan ng ilang mahalagang payo ng nakatatanda. Biglang malakas na bumukas ang pinto, at napalunok ang mayabang na bata nang makita kung sino ang pumasok. Malamig at direkta, binigyan siya ng ating bida ng tinging puno ng purong paghamak sa natalo niyang karibal. Nanginginig sa galit sa loob, hindi makayanan ng mayamang binata ang bigat ng nakamamatay na titig na iyon. Dumaan lamang ang blacksmith sa tabi ng grupo at lihim na ngumisi, na pagtantong sa wakas ay naunawaan na ni Hans ang tunay niyang lugar bilang basura. Ngunit sa kaibuturan, mahigpit na kinuyom ng blonde ang kamao, nagngangalit dahil napahiya siya ng isang walang pangalan at walang angkang tao. Binaliwala ang grupo at pinutol ni Professor Kim ang tensyon, inutusan ng lahat na umupo agad. Sa likod ng podium, kinumpirma ng matanda na kumpleto na ang buong klase para sa unang opisyal na aralin. Sa mabigat na tinig,
Inihayag ng guro na ang mga presentasyon ng mga freshman ay hindi magiging karaniwang talumpati lamang sa paaralan. Sa harap ng klase, ibinagsak niya ang isang kahon na puno ng mga mineral na tinatawag na projection alloy. Mabilis na ipinaliwanag ng veterano na marahas ang reaksyon ng batong ito sa mana ng gumagamit at kaya nitong humubog ng mga anyo mula sa kawalan. Bilang isang matinding demonstrasyon, nagpasok ang propesor ng isang patak ng mana at biglang sumabog mula sa sahig ang isang napakalaking mahiwagang sibat na halos bumiyak sa kisame. Nakanganga sa gulat, agad na naintindihan ng bida kung bakit itinuturing ang matandang yun na isa sa 100 pinakadakilang artisan sa mundo. Ngunit alam ng blacksmith na ang kahanga-hangang kakayahang yun ay hindi likas kay Kim, kundi bunga ng mismong projection alloy. Ipinagpatuloy ng guro ang paliwanag at sinabi na sinasalamin ng mineral ang mga nakatagong katangian ng sinumang kumokontrol dito, kaya lumilikha ito ng mga natatanging sandata. Dahil sa kakaibang sensitibidad nito, napakahirap gamitin ang materyal na ito sa paggawa ng mga karaniwang armas na may normal na disenyo. Bilang pagtatapos, sinabi ng matanda na ang mga kusang nalilikhang sandatang ito ay tinatawag na avatars of the soul. Bilang huling pagsubok, ipinasya ng propesor na bawat estudyante ay gagawa ng sarili nilang avatar na ipapakita sa pangunahing gusali sa loob ng 1 linggo. Nakatuon sa gawain, nagsimulang magpasok ng mana ang mga freshman habang pinapawisan ng husto sa pagsubok na kontrolin ng mineral na nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat piraso. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumigaw si Hans at lumikha ng isang marangyang rapier na kumikislap, ipinapakita ang kanyang mana na malaki ngunit kulang sa lalim. Naiinis sa pagpapakitang tao ng klase, napagtanto ng binata na wala ni isa sa kanila ang may sapat na hilaw na talento upang talagang makahanga. Sa likod ng silid, sa wakas ay tinawag ng guro ang pangalan ng bata upang tapusin ang hanay ng mga presentasyon. Hawak ang mineral, nagpasok ang blacksmith ng sarili niyang essence ng apoy at idineklara na wala siyang dahilan upang itago ang kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling yon, sumingaw mula sa bato ang mga pulang apoy na umiikot ng baliw at hindi makontrol. Handa siyang maghasik ng takot, sinabi ng binata sa sarili na kung gagawin niya ito ay mas mabuting ibuhos na niya ang lahat upang durugin ang kompetisyon. Biglang sumabog sa silid ang isang napakalaking alon ng enerhiya at nanginig ang bubong ng akademya sa tindi ng epekto. Sa malayo mula sa silid ng blacksmithing, nagtipon ang mga estudyante mula sa pangunahing gusali upang makita ang bagong eksibisyon ng mga avatar. Sa gitna ng bulwagan, mabilis na nakilala ng karamihan ang kahanga-hangang espada ng bagong blacksmith at nagkaisa silang ang bata ay nasa ibang antas. Tulalang napatingin ang mga nakatatandang estudyante at inamin na napakalabis ng lakas para sa isang bagong dating na freshman. Sa plaka ng exhibit, ipinaliwanag ng teksto na sa panahon ng blacksmithing ng bata, 19 na karatig na projection alloy ang nahigop sa kanyang puyo ng kapangyarihan. Kinagat ng inggit, sinubukan ng isang estudyante na maliitin ito at sinabing nakagawa lamang siya ng malaking sandata dahil ninakaw niya ang mga mineral ng iba. Biglang sumingit si Erica, isang freshman mula sa support class, at malamig na pinutol ang kalokohan, sinasabing iba ang katotohanan. Sa tabi niya, sumang-ayon ang henyo sa labanan na si Jake Myers habang nakapikit ang mga mata. Para sa dalawang halimaw ng akademya, ang totoo ay kahit pagsamahin ang 20 projection alloy ay hindi pa rin sapat upang tiisin ang buong kapangyarihan ng blacksmith. Sa isang mabilis na flashback, ipinakita ang bida na hinahampas ang nagliliyab na bakal ng may bulag na galit. Nanlalaki ang mga mata ng binata habang ibinabagsak ang martilyo sa eksaktong mga hampas at sumasabog ang mga spark sa paligid. Nabighani, kinuwento ni Professor Kim ang oras ng blacksmithing at lubos na nagulat sa mekanikal na katumpakan ng bata. Ayon sa kalkulasyon ng veterano, hinampas ng binata ang metal ng walang kahit 0.1 segundong pagkakamali. Walang masabi, nagpa siya ang guro na laktawan na ang pagkakataon ng estudyante sa harap ng klase dahil wala na siyang maituturo sa ganoong halimaw. Sa huli, tinapos ng matanda ang klase at napabuntong hininga sa ginhawa ang mga estudyante habang ang ating blacksmith ay nanatiling nakatuon sa kanyang sulok. Lubos na nakalubog sa kanyang ginagawa, hindi narinig ng binata ang kampana at ipinagpatuloy lamang ang kanyang baliw na ritmo ng mga hampas ng martilyo. Sumasakit ang mga braso, sa wakas ay ibinagsak ng binata ang martilyo at sinuri ang tambak ng mga sirang espada sa mesa.
Biglang lumitaw mula sa mga anino ang assistant ng propesor na kumikislap ang mga mata at nagtanong kung balak na naman bang sirain ng bata ang lahat. Nagulat, napatalo ng blacksmith at binati ang formal na monitor habang pilit itinatago ang kanyang tensyon. Diretso sa punto, nagbabala ang assistant na kailangan nilang maghatid ng kahit isang piraso sa departamento ng bentahan, kaya sinabi niyang tigilan na ng freshman ang pagsira sa mga yon. Nalito sa patakaran, nagtanong ang bida kung paano nga ba kumikita ng pera ang mga estudyante para pondohan ang sarili nilang gastusin. Pinutol ang usapan, mayabang na tinanong ng assistant kung ang problema ba ng bata ay kakulangan sa lakas ng katawan o kakulangan sa mana. May bahagyang ngiting may halong biro. Inamin ng binata na sa ngayon ay ang mahina niyang katawan ang talagang pumipigil sa kanyang teknik. Hingal na hingal, napasandal siya sa mesa at umamin na kulang siya sa pisikal na tibay upang matagalan ang impyernong init ng pagtunaw sa mabigat na batong yun. Walang ipinakitang simpatiya, iminungkahi ng monitor na kung ang problema ay sa blacksmithing, marahil ay kailangan niya ng kaunting panlabas na tulong. Naintriga, pinag-isipan ng blacksmith ang ideya at napagtantong mas mabilis ang magiging resulta kung gagamit siya ng mga magic buff sa kanyang katawan kaysa sa karaniwang pagsasanay ng kalamnan. Napatawa siya sa sarili nang mapagtantong sa nakaraan niyang buhay ay iniiwasan niyang gumamit ng mga buff kaya hindi man lang niya naisip ang simpleng paraang yun. Determinado na dayain ang sistema, agad niyang pinagana ang kanyang energy aura at napatunayang kaya na niyang hawakan ang presyon ng walang kahirap-hirap. Nagpasalamat siya sa payo at naghanda ng bumalik sa blacksmithing habang tumalikod ang assistant na may mukhang walang interes. Sa kalagitnaan ng paglalakad, gumanti ng payo ang bida at sinabing mas mainam na pagtuunan ng assistant ang teknik kaysa sa lakas. Mula sa di kalayuan, nagbabala siyang sinasayang lamang ng assistant ang mana at pinayuhang bawasan ito sa 10% habang itinutok ang buong konsentrasyon sa isang punto ng martilyo. Nagpasya ang assistant na sundin ang payo at umayo na sa ngayon ay mas mabuting ituon muna ang pansin sa teknik bago siya tuluyang tumalikod. Tulalang nakatayo ang assistant sa kanyang pwesto, hindi makapaniwalang isang simpleng freshman ang nagtapos ng usapan ng ganoon. Sa mesa ng blacksmithing, nakahimlay ang mabigat na martilyo bilang tanda ng pagtatapos ng isa na namang mabagsik na sesyon ng pagsasanay para sa binata. Sa malayo, ipinaalala ng sistema ng akademya na hinihikayat ng Babel ang independenteng pag-aaral at pinapayagan ang pagkuha ng mga kurso mula sa ibang departamento. Gayunpaman, ayon sa regulasyon, alam ng bata na kailangan muna niyang ipasa ang mga sapilitang asignatura, kung hindi ay mabilis ang pagpapatalsik matapos ang 3 pagkabigo. Sa pamamagitan ng loudspeaker, inanunsyo ng tren ang pagdating nito sa istasyon ng Sorcery Department at ipinapaalala na bawat estudyante ang may hawak ng sarili nilang kapalaran. Pagbaba niya sa bagon, biglang nakaharap ng bida si Erica na napapalibutan ng isang grupo ng mayayabang na nakatatandang estudyante. Puno ng kumpiyansa, nag-cruise ng mga braso ang isa sa malalaking lalaki at sinabi sa freshman na tumabi sa daan. May mukhang walang pakialam, binalikan ng ating bida na sila ang dapat umatras. Hindi na naghihintay ng sagot. Dumiretso ang blacksmith at nabangga ang mga lalaki habang naglalabas ng napakabigat na aura na nagpaatras sa kanila sa takot. Kaagad sa likuran, tahimik na sumunod ang madilim ang aura na babae at malamig na nagtanong kung saan papunta ang binata. Bahagyang lumingon, casual na sumagot ang binata na papunta siya sa Sorcery Department upang kumuha ng minor na asignatura. Naiinis dahil hindi sila pinansin, sinubukan pang mangulit ng mga upperclassmen at inalok ang sikat na freshman na babae ng paglilibot. Patuloy sa pang-aasar, binanggit pa ng lalaki ang isang elite na party at sinabihan ang bida na mawala na sa kanilang paningin. Sa isang nakamamatay na tingin, simpleng sinabi ni Erica na hindi interesado, at tuluyang pinutol ang pagpapanggap ng upperclassmen. Ngayon na malayo na sa mga hangal, tinanong ng babaeng may itim na buhok kung anong klaseng kurso ang hinahanap ng kanyang kaklase. Diretso ang sagot ng binata na nais niyang matutunan ang mga magic buff upang palakasin ang sarili niyang katawan. Mabilis mag-isip, nagbabala siya na ang mga spell para sa pisikal na pagpapalakas ay lubos na sumasalungat sa mga teknik ng blacksmithing. Naintriga sa impormasyon, binago ng bida ang kanyang tanong at nag-usisa tungkol sa mga teknik ng depensibong magic barrier. Praktikal at direkta, kumuha ang freshman ng isang magarang envelope at agad nagpakita ng sealing spell upang ipaliwanag ang teorya.
Malayang dumadaloy ang mana habang lumilikha siya ng mga mahiwagang kadena sa paligid ng papel. Pinatutunayang lubos na niya itong napag-aralan. Iniabot ang selyadong liham at hinamon ang blacksmith na subukang punitin ang envelope gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa paghila niya ng buong lakas, napagtanto ng binata na hindi naman talaga pinataas ng spell ang tibay ng papel. Sa halip, naunawaan niyang pinananatili ng mahika ang orihinal nitong katangian ngunit agad itong tumitigas kapag nakakaranas ng malakas na impact. Kinumpirma ng babae ang kanyang hinuha at ipinaliwanag na ang ganitong kaselang kontrol ay nangangailangan ng pribadong aralin mula sa isang bihasang propesor. Mula sa estruktura ng barrier, nakilala ng dalaga ang formula ng sariling pamilya at inalok siyang ipakilala sa isang mahalagang koneksyon sa administrasyon. Sa halip na tanggapin ang tulong, itinuon ng bida ang kanyang hintuturo mismo sa wax seal ng enchanted na liham. Sa isang click sa kanyang isipan, naunawaan ng binata ang eksaktong mekanismo ng barrier sa pamamagitan lamang ng pagdama sa daloy ng enerhiya. Sa loob ng isang kisap mata, nabasag ang spell na parang mumurahing salamin. At nagulat ang dalaga sa agarang pagkawasak nito. Ngumiti ng may kasiyahan, nagpasalamat ang blacksmith sa libreng demonstrasyon at sinabi na magiging napakakapakipakinabang ng ganitong mga barrier. Pagkatapos ay tumalikod ang binata at sinabing agad siyang mag-e-enroll, sabay sarkastikong sinabi sa kaklase na sumama na lang ito kumain kasama ang kanyang fan club. Sa sandaling yun, tumakbong pabalik ang mayabang na upperclassman at mahiyang nagtanong kung ayos lang ba ang freshman na babae. Sa lupa, ang liham na binasag ng binata ay naglantad ng magarang selyo ng isang maharlika, na nagpapatunay na yun pala ay isang VIP pass. Naiinis, tinitigan ng babae ang napunit na papel at nagmaktol sa sarili na ang elite na imbitasyon ay regalo sana para sa kanya. Samantala, narating ng bida ang napakalaking hagdanan ng kahangahangang sorcery department. Habang naglalakad sa balkonahe, narinig ng binata ang tsismis tungkol kay Erika na umano'y may relasyon sa isa pang estudyante at napailing na lamang siya. Bahagyang natawa, naisip niyang talagang mahilig gumawa ng kwento ang mga tao kahit wala silang alam sa katotohanan. Nakatuon sa kanyang misyon, naalala niyang kailangan munang pumasa sa isang praktikal na pagsusulit sa ilang bago makapag-enroll sa kurso. Sa itinakdang lugar, hinarap ng blacksmith ang isang masukal na kagubatan at nakita rin ang parehong malungkuting babae na nakatayo roon. Sa malapit, nagrereklamo ang isang estudyante at minumura ang hangin habang nagtatanong kung nasaan ba ang pasukan ng pagsusulit. Habang sinusuri ang kagubatan, napagtanto ng ating bida na tila isang katawa-tawang treasure hunt ang ipinapagawa ng paaralan sa simula pa lamang. Inis sa kanilang katamaran, nagpasya siyang pumasok na talaga sa gubat upang matapos agad ang palabas na ito. Sa unang hakbang pa lamang, tumama ang kanyang bote sa isang napakalaking hindi nakikitang pader na nakabaon sa lupa. Nang walang kahirap-hirap, nabasag ang barrier sa libu-libong piraso at nabunyag ang isang nakatagong espasyo sa kagubatan. Sa likod ng ilusyon, lubos na nagulat ang mga monitor at agad inanunsyo na nalampasan ng freshman ang unang yugto. Lubhang nalito sa bilis ng kanyang tagumpay, napabulong ang bida at nagtanong kung yun na ba talaga ang buong pagsusulit. Sa isang marangyang silid, nagkomento ang propesor ng barrier composition tungkol sa interes ng prodigy na support freshman sa kanyang kurso. Sa tabi ng matanda, kinumpirma ng isang assistant ang balita at iniabot ang telepono na nagpapakita ng mga real-time na imahe ng masikip na kagubatan. Habang pinagmamasdan ang dalawa sa screen, nagreklamo ang propesor na triple ang dami ng mga aplikante dahil lamang sa kasikatan ng dalaga. Upang piliin ang mga sumasabay lamang, ibinunyag ng veterano na nagdagdag siya ng isang mapanlinlang na illusion labyrinth sa pagsusulit ngayong taon. Sa anino ng kanyang alaala, kakaibang ngumiti ang isang babaeng may pulang buhok habang naaalala ng propesor ang isang espesyal na kahilingan mula sa isang makapangyarihang tao. Ayon sa paliwanag ng matanda, ang labyrinth na ito ay hindi simpleng mahiwagang pader kundi isang bitag na kayang baluktutin ang kaluluwa ng sinumang papasok. Habang ipinapakita sa screen ang malalaking ahas na gumagapang, tiniyak niyang ang mga karaniwang estudyante ay maliligaw sa dilim hanggang sa sumuko sila. Biglang nagbago ang ekspresyon ng propesor nang makita niyang winasak ng bagong blacksmith ang ilusyon na parabang marupok na salamin lamang yun. Sa panunood ng replay, kinumpirma ng matanda na kumilos ang binata ng mag-isa at walang natanggap na kahit anong pahiwatig mula sa tagapagmana ng angkan. Lubos na naguguluhan,
Inamin ng propesor na ang pagbasag sa labyrinth gamit lamang ang purong instinct ay isang gawaing halos hindi makapaniwala. Bumalik ang tagpo sa lugar ng pagsusulit habang umalingaw-ngaw ang boses ng monitor, nagbigay babala sa iilang nakaligtas na tapos na ang unang yugto. Puno ng kumpiyansa, humakbang pasulong ang isang upperclassman na may pulang buhok at may ngiting tila baliw, idinedeklarang siya ang magiging unang susubok sa susunod na yugto. Sa likuran, nagbubulungan ng iba na isa itong gininto ang pagkakataon upang mapahanga ang malungkuting babae at maagaw ang kanyang puso. Walang pakialam sa kanilang yabang, itinuro ng monitor ang isang napakalaking mahiwagang sapot at ibinigay ang hamon na i-disable ang barrier nang hindi sinisira ang daloy nito. Maikli at diretsyong ipinaliwanag ang mga patakaran, sinabi ng evaluator sa lalaking may pulang buhok na magsimula na, at binigyang diin na purong bilis ang magtatakda ng marka. Nang ilapat niya ang mga kamay sa sapot, napansin ng upperclassman na ang energy spider sa gitna ay patuloy na muling lumilikha ng mga sinulid kung hindi ito mapipigil. Sa desperasyon, sinubukan niyang ihiwalay ang core ng mahika ayon sa teoryang nasa aklat, ngunit agad niyang naramdaman na mabilis na nauubos ang sarili niyang mana. Wala nang ibang paraan, nagpalit siya ng taktika at nagpa siyang basagin na lamang ang lahat gamit ang bilis bago tuluyang maubos ang kanyang enerhiya. Sa pamamagitan ng purong lakas, winasak ng pulang buhok ang mahika at bumagsak na hingal habang tinukoy ng evaluator ang kanyang oras na 2 minuto at 23 segundo. Kahit napagalitan dahil sa magulong teknik, tumayo ang upperclassman na may mapait na ngiti at iniisip na kahanga-hanga na ang kanyang oras. Pagkatapos nito, sunod-sunod na sinubukan ng mga walang kwentang estudyante ang parehong pagsusulit ngunit bigong-bigo silang i-disarm ang bitag. Wala ng pasensya, itinuro ng monitor ang mga bumagsak at ipinadala silang lahat diretsyo sa klase ng mga baguhan. Habang halos ubos na ang listahan, sa wakas ay dumating ang pagkakataon ni Erika Inoue at ang mabigat niyang aura ay nagpatahimik sa buong kagubatan. Kalmado at maingat, binigyan ng evaluator ng pahintulot ang anak ng angkang Hapones upang patunayan ang lahat ng kasikatang dala niya. Sa loob lamang ng isang kisap mata, naglabas ang dalaga ng napakalakas na pulso ng liwanag at ang buong sapot ay naging abo sa kanyang paanan. Nataranta sa sobrang kakaiba ng pangyayari, napasigaw ang isang freshman at nagtanong kung paano niya na-deactivate ang buong formula nang hindi man lang kumukurap. Habang inaayos ang kanyang buhok ng may likas na dignidad, nagbigay si Erika, ang reyna ng support, ng matalim na tingin na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang buhay na alamat sa paaralan. Sinilip ang stopwatch at inanunsyo ng monitor ang kahangahangang oras na 22 segundo, ngunit pinuna na kung ginamit ang pamantayang paraan ay mas mabilis pa sana ito ng kaunti. Upang tapusin ang bahagi ng pagsusulit, itinaas ng evaluator ang ulo mula sa kanyang clipboard at tinawag ang pangalan ng ating halimaw na blacksmith upang pumasok sa testing arena. Nakatuon sa mahiwagang sapot, sa unang tingin ay wala namang napansing kakaiba ang bida tungkol sa bitag. Ngunit nang lapitan niya ito, napabulong siya habang masusing sinusuri ang estruktura. Nalito sa kabagalan niya, kinutya siya ng ibang mga estudyante at tinanong kung hindi ba niya alam na nagsimula na ang pagsusulit. Lubos na nakalubog sa pagsusuri, napagtanto ng blacksmith na ang barrier na ito ay may mahiwagang katangian na kapareho ng isang mabigat na uri ng mineral. Ayon sa teorya ng blacksmithing, ang pagtunaw ng ganitong material ay nangangailangan ng perpektong balanse ng lahat ng sabayang stimulus. Mula sa hindi kalayuan, napakamot sa ulo ang evaluator, hindi maintindihan kung ano ang balak gawin ng bagitong yun na nakatayo lamang doon. Upang patigilin ang bulungan, sinabihan ni Erika ang lahat na tumahimik at hayaan ang binata na magtrabaho ng payapa. Naintriga sa nangyayari, tahimik lamang na minamasdan ng monitor ang mga galaw. May isang baliw na ideya sa isip, iniunat ng binata ang kanyang kamay at direktang nagproyekto ng fire mana sa mismong spell. Kaagad na sumabog ang isang mabagsik na pulang apoy na nilamon ang sentrong gagamba ng barrier. Habang nilalamon ng apoy ang ilusyon, napaatras sa takot ang mga nakapaligid. Sa isang hampas sa lupa, idineklara ng binata na tapos na ang trabaho. May ngiting tagumpay, ipinagdiwang niya ang pagkakatuklas ng bagong mabilis na paraan upang pinuhin ang mabibigat na mineral. Nagulat sa resulta, pinahinto ng assistant professor ang stopwatch. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan.
Inanunsyo ng matanda sa nanginginig na boses ang tila karaniwang oras na 7 minuto at 45 segundo. Binaliwala ang stopwatch, na pagtanto ng evaluator na walang halaga ang mabagal na oras na iyon dahil sa susunod ay kayang pabagsakin ng bata ang barrier sa loob lamang ng ilang segundo. Sa huli, hindi lamang winasak ng henyo ang sapot kundi nakalikha pa siya ng isang perpektong counter magic formula upang mapawalang bisa ang orihinal na spell. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabutin natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Lee Sehon. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.